Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ibalik tanaw po natin ito pong nangyaring walkout sa Senado. Bago po mag-walkout, ito po si Bendalo na tinatawag pong Bendalo ay panoorin po natin at pakinggan muli. At dito po siya nasaktan mga kababayan at hindi niya po matanggap yung sinabi po ni Senator Marcoleta. Pakinggan po natin mga kababayan at panoorin ang pahayag po ni Senator Marcoleta na kinundi na agad ni Mr. Bendalo mga kababayan. Umpisahan na po natin. Tignan po natin yung interview since May. Po tama yun. Section 136. Kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Hindi po Sabi, tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Hindi po Sabi, tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Madam President. Nakita niyo po, hindi po matanggap yan ng minority dahil karamihan po, halos sa minority po ay hindi po maabogado. Ang abogado lang po yata sa minority sa 11, si Kiko Pangilinan. Ang sinasabi po ni Senator Marcoleta, yung legal background. Legal background. Hindi naman sinabi ni Senator Marcoleta na wala kang alam sa batas dahil pwede ka na mag-Google. At marami ka dyan binabayaran at pinasusweldo ng taong bayan. Di ba mga legal secretary mo? Di ba marami kang secretary dyan, mga abogado mong binabayaran. Yan ang nagbibigay sa'yo advisor, mga advisor niya. Hindi po ba? Si Senator Marcoleta, hindi niya na kailangan ng legal background. Lalong-lalo po yung magbibigay sa kanya pagdating po sa hindi niya nalalaman na batas. Dahil abogado na siya. Hindi po ba? Yun po ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta, yung legal background. Kaya nga ikaw kailangan mo pa magtanong sa mga advisor mo na mga abogado. May mga advisor po yan, si Erwin Tulfo. Kailangan niya pa magtanong dahil wala siyang legal background. Kasi ang ipinagmamalaki niya, siya ay isang journalist. Ang journalist ay magkaiba po sa abogasya. Ang journalist po, 4 na taon po yan. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, ang journalist po, mag-aaral tayo sa kolehiyo, hindi po bababa sa 4 na taon. Yan yung background mo. Yan yung profession mo. Background mo na yan. Samantalang ang abogasya, yung kanyang background, yung kanyang kurso, ay hindi po bababa ang kanyang pag-aaral, pagsusunog ng kilay. Hindi bababa sa 7 hanggang 8 taon para po siya ay maging dalubhasa sa batas. Kaya nga po yung kanyang yung kanyang background, pagiging maalam sa batas. Di ba? Dahil nga po yung ating batas, ating konstitusyon ay talagang pinagsusunugan nila ng kilay yan. Kaya nga meron pa yung bar exam
Hindi po ba pag hindi ka nakapasa sa bar exam ay hindi ka magkakaroon ng lisensya para maging abogado at hindi ka rin po pwedeng maging isang hukom. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, hindi matanggap ni Mr. Bendalo na yung sinasabi po hindi makuha. Hindi niya po makuha yung sinasabi ni Senator Marcoleta, yung legal background. Hindi po ba? At kasi po, ang pinagtatalunan din po nila doon ay simple lang. Hindi po ba? Hindi lang po nila matanggap dahil may sarili sila agenda. Ano po yon? Nagamitin na po ang technology. Ano po yung technology? Lahat po ng klase ng technology na ginagamit natin sa internet. Hindi po ba? May una-una, may Zoom. Para doon po sa mga kapwa nila senador at yung kukunin nilang mga testigo kung magbubukas na sila sa Blue Ribbon Committee, kahit wala po sa Pilipinas, ay pwede po nila itong kumbidahin by technology. Gamit na po yan sa buong mundo. At ginagamit na po yan, legal na po yan. Hindi po illegal ang paggamit yan. Kaya nga lang po mga kababayan, ayaw nilang pumayag dahil nga doon sa rules. Kaya nga dapat pagdebatihan. Kasi mga kababayan, ginagamit na ng ating bansa ang technology, pati nga COMELEC. Hindi po ba? Computer na, technology na, pati nga botohan natin. Kahit nga absentee voting, nakakaboto dahil sa internet kahit nasa ibang bansa ka. Hindi po ba? Kasi nga, meron lang po sila kasing agenda. Kaya nga po, hindi makuha ng mga senador, lalo-lalo sa minority, kaya nag-walk out. Dahil hindi nila makuha yung logic ni Senator Marcoleta dahil siya isang abogado. Kaya nga ipinapaliwanag niya. At yung sinasabi niya, hindi niya minadali yun. Ano sabi niya? Nung May 11 pa yon na dapat matapos na't pag-usapan. Anong petsa na tayo ngayon? Matatapos na ang buwan. Hindi po ba? Kaya nga lang walang legal background kasi si Bendalo. At ang kinatatakot din kasi ni Bendalo, di umano, mga kababayan, pag nagbukas na po ang Blue Ribbon Committee, madidisgrasya siya. Pati ang kanyang pamilyang politikal. Dahil marami po silang politiko, ang mga tulpo. At alam naman po natin na pumutok ang mga issue ng tulpo, kino-cover up lang yata, di umano. Dahil sila'y kaalyado. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya nga po, dinidelayed nila at gumagawa sila ng paraan na hindi matuloy unang-una ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Dahil hindi nila magugustuhan pag po pinapunta na at kinumbida para tumayong state witness o witness ang 18 soldiers ex-marine. Hindi po ba Bendalo? Napakadaling unawain yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Pagka ikaw isang abogado, napakadaling intindihin kung uunawain mo lang. Kaya lang, hindi maunawaan kasi ng isang tao kung meron siyang itinatago at pinagtatakpang baho. Hindi mo maunawaan yung sinasabi ni Senator Marcoleta dahil nga kailangan mong pagtakpan at kailangan mong protektahan yung lihim at baho mo baka sumingaw. Kaya lang, hindi naman po ubra yan kay Senator Marcoleta. At lalong-lalo po, abogado rin po ang Senate President. At abogado rin po ang tatayo pong Blue Ribbon Committee Chairman, ang kapatid po ng Senate President na si Senadora Pia Cayetano, ay isa rin pong abogado. Hindi po ba? At kasama rin po ron si Senator Marcoleta. Hindi po ba natatayo rin
sa Blue Ribbon Committee. Nakita nyo po, kaya takot na takot sila. At syempre, mga kababayan, kaya ayaw nila pumayag na gamitin ang technology kasi sa impeachment, mga kababayan ay ayaw din nilang gamitin dahil magagamit ni Senator Bato. Ganyan po, kasimple. Simple lang po ang ito pong problema sa Senado na nagdulot ng kahihiyan ng minority. Kahihiyan nila yan eh. Naturingang mga senador na mga walang bayag. Bakit ka matatakot sa debate? Ayaw nga maipagdebate ng mga senador. Dahil nga po pagdating po kay Senator Marcoleta, isa pa, para silang umiiwas sa debate. Di ba? Tinatakbuhan nila. Lalo-lalo po si Tulfo. Pagka po debate na, nawawala na. Pagka po ang magiging kadebate ay si Senator Marcoleta. Yun nga po ang sinasabi natin. Pagka meron kang legal background, baliwala lang sa'yo makipagdebate. Hindi po ba? Dahil ang Senado, ang background na kailangan sa Senado, at least may background ka sa pagiging abogasya. Dahil po dyan, talagang gagamitin mo ang utak mo dyan. Utak ang ginagamit dyan, lalo-lalo po sa batas. Di po ba? Pagpasa ng batas, pagbalangkas ng batas, paggawa ng batas. Hindi po journalism ang trabaho ng senador. Hindi po media. Malayong-malayo po sa journalism. Ang Senado, ang kailangan po sa Senado, nagtatrabaho para sa batas. At para din po sa pag-iimbestiga ng mga magnanakaw na politiko. Hindi po ba? Kaya kung ipagmamalaki mo na kokontrahin mo ang sinasabi ni Senator Marcoleta, malayong-malayo ang background. Malayo sa background mo. Hindi magiging level, magkalayo. At kung dadali mo naman sa background mo, si Senator Marcoleta, ay hindi uubra sa iyo si Senator Marcoleta dahil hindi po siya journalism. Hindi siya journalist. Meron siyang alam, pero hindi niya alam lahat. Dahil ikaw, nag-aral ka ng 4 na taon dyan. Hindi po ba? Yun lang kasimple. Kaya nga lang, nagiging bobo at tanga sila dahil sa maleta. Dio mano. Nakakabobo po talaga yan. Lalong-lalo po kung meron kang bit-bit-bit-bit at hila-hila na maleta. Nakakabobo yan. Dio mano. Yan po mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambahin mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Kingston from Hong Kong, kay Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Jem Aris from United Arab Emirates, at Annie Jo, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Tiis-tiis lang po tayo at God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.